Hello mga kaola, welcome po ulit dito sa aking channel dito sa Kaola Loka. For today's video ay pag-uusapan natin yung mga lending apps na nag-auto disburse kahit hindi ka naman nag-click o nag-loan sa kanila ay kusang pinapasok nila yung pera sa e-wallet o sa GCash. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo namang kalimutang mag-like, subscribe at pindutin na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga susunod ko pang video. So ayun nga mga kaola, yung pag-uusapan natin yung mga online lending apps na nag-auto disburse kahit hindi mo naman kiklik yung in-accept, hindi ka naman nag-loan, fill up ka lang ng form pero hindi mo in-accept kasi nakita mo 7 days tapos bigla ka na lang magugulat na ayun, pumasok yung pera sa e-wallet mo o sa bank account mo. Alam ko karamihan dito yung nakakaranas nito eh. Kasi scam to eh. Ito yung scam na tinatawag nila eh. Yung auto disburse. Kahit hindi ka nag-accept dun sa loan na binigay sa'yo. So ayun na nga mga kaolay. Share ko yung experience ko dito sa isang online lending apps na nag-auto disburse sa aking account kahit hindi ko naman accept. Kasi 7 days nga yung terms na binigay sa akin. Ito siya mga kaola, ito. Tatandaan nyo to, itong Ola online lending apps na ito, mag-ingat po kayo dito. Ito yung nag-auto disburse eh. So ngayon nga, yung pag-uusapan natin eh. Nag-fill up ako ng form kasi walang-wala nga, kailangan nga nating humiram. Kaya yun, napilapan ko na lahat na. Kasi yung sa bandang huli, doon lang yung papakita kung magkano yung perang na-approve sa'yo o kung ilang terms yun. Di, sa bandang huli, nakita ko na 7 days lang. Tapos yung na-approve sa aking loan ay 3,000. Tapos yung makukuha ko na lang pera ay 1,800. Sa 3,000, 1,800 na lang yung makukuha mong pera. Tapos yung babayaran mo ay 3,000 ng buo. So, ayun nga, yung nakita ko na 7 days lang yung term, hindi ko na in-accept. Pero, mga ilang minuto lang, kasi nga hindi ako nag-accept, no? Mga ilang minuto lang, may nag-text sa akin at dumating na daw yung pera dun sa aking account. Di yun, nagulat ako eh, kasi hindi naman na tayo nag-accept doon. Eh bakit pumasok yung pera doon sa ating account? So ngayon, ang ginawa ko mga kaola, nag-text ako sa kanila na ibabalik ko na lang yung pera kasi bakit nila pinasok eh, hindi ko naman in-accept yung ano nila, yung approve nila sa akin na loan at hindi ko naman kinuha. Eh ganito, nag-reply sila na hindi na daw pwede kasi na-process na at kailangan ibalik ko daw ng buo yung 3,000. Kung gusto kong ibalik yung pera, 3,000 daw yung ibabalik ko. So ayun, dito na nagsimula yung scam mga kaola. So ang ginawa ko, hindi ako wala na tayong magagawa. Hindi ko nibabalik. Ginamit ko yung pera hanggang sa maubos yung pera. At nag-due date na, wala na ako may bayad. Due date na. Eh, ayun, bago mag-due date, panay text na at tawag na sila. Nagkukulit na, naibalik na daw yung nahiram na pera kasi may terms and condition daw, yung may mga nag-sign up daw ako, yung mga ID ko andun sa kanila, kaya dapat kailangan ibalik ko daw. Eh, wala tayong may babalik kasi wala nga tayong pera. Eh, ang ginawa ko, pinabayaan ko na lang. Ikasalanan nila yun. Eh, bakit nila sinid yung pera sa akin? Hindi naman ako nag-accept. Ayun, naghintay sila mga nangulit, mga ilang araw, panitawag, panitext. Pero ang good news mga kaola, 1 week tumigil sila kasi hindi ko naman pinapansin, dinededma ko na lang sila. 1 week lang na nagte-text at nagkukulit, mga ilang beses na lang hanggang sa tumigil na, hindi wala nang paramdam, wala nang mga text, wala nang tawag. Kaya yung mga may hilig dyan mag-fill up ng form, magkano ng mga OLA yan, bago mag-install, tingnan muna. Saka wag basta-basta mag-install ng mga
online lending apps mga kaola. Kasi once na nag-fill up ka na ng form dyan, kahit hindi mo i-accept yung mga na-approve sa yung loan, kung scammer yan, mag-a-auto-disburse yan sa account mo. At doon ka na sisimula na ma-scam. Kasi pababayaran sa'yo ng buo yung pera kahit kakaunti lang yung dumating sa'yo. Kaya mag-ingat kayo mga kaola. Lagi yung tatandaan itong apps na to. Kasi ito yung nag-scam sa akin. Yung apps na to ngayon, sila naghahabol sa akin. Kasalanan nila yun. Nag-auto-disburse sila sinabihan ko naman silang ibabalik ko yung pera. Ayaw nila kasi gusto nila bayaran ng buo. Kaya ayun, maghintay sila. Nga. Dinidma ko na lang. Wala namang kasalanan doon. Kasalanan nila yun. Sa ngayon, wala na. Tumigil na sila. Hindi naman sila nag-text. Kasi alam nila, kasalanan nila. Kaya mga kaola, mga payo ko na lang. Mag-ingat na lang kayo dito. Wag wag kaagad mag-i-install ng mga apps. Wag basta mag-fill up ng mga form. Kasi ayan, diyan nagsisimula yung scam At ito pa isang advice ko mga kaola, mag-ingat din kayo sa pagre-reloan. Kasi once na nagre-loan ka, halimbawa ito na, may due date ka na, may isang online lending apps ka na nag-due date na, malapit na mag-due date kasi pero may isang apps ka na palapit na ring matapos at kaya mong bayaran, yun, umaasa ka na, yun yung i-re-reloan mo kasi ibabayad mo dun sa isang apps mo na mag-due date na, wag po kayong umaasa. Kasi once na po na nag-reloan kayo at dito ay hindi kayo na-approve, yan na po yung simula ng pang-i-scam sa inyo. Marami pong nakakaranas niyan. Yung nagre-reloan na pagkatapos reloan kasi asahan nila na yun na yung ipangbabayad nila dun sa susunod nilang mag-due date na ola. Tapos, yung nagbayad na nag-reloan na sila, ayun, not approved. Yan. Yan po yung simula ng nag-scam. Na-scam na kayo kasi hindi nyo alam magkakapatid pala yung OLA na yan. Isang sister company lang pala yan. O isang company at magkakapatid lang yung mga OLA na na-applyan mo o napasukan mo. Kaya mag-iingat po. Wag po kayo asa sa mga gre-reloan ka agad. Maghahanap ng pera kasi pang pupulupid doon sa magjujurit mong OLA. Nakala mo makakarelong ka kasi nag-offer ng malaki. Ito yung tatandaan nyo, yung once na nag-text na sa inyo yung OLA na pinagkakautangan nyo na kailangan magbayad ka na ngayon kasi para makapasok ka doon sa 30 days na terms at mas mataas na loan amount na i-offer sa'yo, wag na po kayong maniwala dyan. Kasi once na fully paid po kayo at dito nyo na experience na not approved yung reloan nyo. Kaya ingat po mga kaola.